Ang Japan, isang tahimik ngunit may nakatagong lakas militar na pinananatiling limitado lamang sa posisyong pangdepensa noon, ay nagbabago na ngayon ng anyo, at nais na bigyang lakas ang mga bansang binubuli ng China, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitang pandigma, upang tulungang tumayo ang mga mahihinang bansa, laban sa nambubuli sa kanila. Kaya isang napaka-critical na hakbang ang pinasok ng bansang Japan, ang posibilidad nga na pag-export ng mga decommissioned destroyers escort ships, para sa mga bansa sa Southeast Asia, partikular sa Pilipinas, at posibleng sa Indonesia at Vietnam. Layunin nitong palakasin ang defense cooperation ng mga kaibigan nilang mga bansa, at balansehin ang lumalawak na presensya ng China sa karagatan ng South China Sea. Bagamat parang napakasimple lang ng hakbang na ito, at napakagandang pakinggan para sa ating mga Pilipino, nabibigyan tayo ng 6 na destroyer escorts vessels, ngunit sa loob ng Japan, ito ay isang napakamasalimuot na usapin. Dahil ang inisyatibang ito ng Japan, ay humaharap sa mga legal and constitutional challenges, dahil sa mahigpit na mga alituntunin ng Japan, hinggil sa arms export, na nakaugat sa kanilang mapayapang konstitusyon. Bawal sa konstitusyon ng Japan, ang mag-export ng mga lethal equipments, na magagamit sa pag-aatake ng bansang kanilang binibigyan, laban sa isa pang bansa. Ang mga Abukuma destroyer escorts na ito, ay armado ng mga Harpoon anti-ship missiles, anti-submarine torpedoes and rockets, gun-based air defense na phalanx, at mga defensive and offensive electronics sensors. Upang malampasan ang mga restrictions na ito, pinag-aaralan ng pamahalaan ng Japan, na dalawa ang maaari nilang gawin, ito ay ang pag-alis ng mga lethal armaments ng mga barkong ito bago ibigay sa Pilipinas, o kaya'y bagong interpretasyon sa umiiral nilang mga batas. Sa sentro ng mungkahi ng posibleng pag-transfer ng mga Abukuma-class destroyer escort ships sa Pilipinas, 6 na barkong ito, na may anti-ship missile systems at nagsilbi sa loob ng mahigit 3 dekada, ay kasalukuyang ere-retire na sa serbisyo ng Japanese Maritime Self-Defense Force. Noong ika-9 ng Setyembre, sa isang bilateral meeting sa South Korea, tinalakay nina Defense Minister Gen Nakatani ng Japan at Defense Secretary Gilberto Teodoro ng Pilipinas ang interes ng Pilipinas, na makuha ang mga nasabing barko. Bagaman inamin ni Nakatani ang pagiging komplikado ng usapin, tiniyak niyang patuloy na pag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad at susubukang lampasan ang mga hamon sa loob ng bansa. Ang mga mamamayan ng Japan ay nahahati sa kanilang pananaw, sa mga hakbang na ito ng kanilang gobyerno. Karamihan sa kanilang mga mamamayan, ay ayaw nang bumalik sa pagiging agresibo ng kanilang bansa, tulad noong World War II. Ngunit sa kabilang banda, nakikita rin nila, na ang banta ng seguridad ng kanilang bansa, ay ang siyang nilalapitan, at hindi ito biro na banta, na ang pagiging proactive nila ay siyang best defense din nila. Sa kasalukuyan, ang 3 Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology ng Japan, ay maaari lamang ang pag-export ng kagamitang militar, na may kakayahan lamang sa 5 kategorya. Ito ay ang para sa rescue, transport, warning, surveillance, at minesweeping. Dahil sa destructive power ng destroyer escort ships na ito, na magdulot ng malaking pinsalang militar, hindi ito saklaw ng mga pinahihintulutang uri ng kagamitan. Sa gitna ng mahigpit na limitasyon sa pag-export, may mga exceptions din naman, na maaring siyang lulutas sa balakid na ito. Ito ay ang joint development. Isang halimbawa nito ang Enhanced Mogami-class frigate, na pinili ng Australia para sa kanilang naval upgrade noong Agosto, sa ilalim ng Joint Development Framework. Upang makahanap ng daan sa loob ng umiiral na mga patakaran, pinag-aaralan ng mga opisyal ng Japan, na ipatupad ang pag-export ng revised or upgraded Abukuma-class ships, bilang isang uri ng joint development. Sa ilalim ng mungkahing ito, aayusin ang mga barko ayon sa kahilingan ng Pilipinas, kabilang na ang pagdaragdag ng mga weapon system, radars and sensors, local communication, at surveillance systems. Ang mga technicians and engineers ng Pilipinas at Japan,
ay sama-samang pag-aaralan ang magiging capabilities ng mga barkong ito. Sa kabila ng strategic vision ng proyekto na ito ng Japan, nagbabala ang ilang eksperto sa batas. Ayon kay Miho Aoi, isang constitutional scholar mula sa Gakushuan University sa Tokyo, ang malabong definition ng joint development ay maaaring magbukas ng pintuan para sa hindi na kontroladong pagpapalawak ng arms exports ng Japan, bagay na hindi pa tanggap ng kanilang mga mamamayan ngayon. Noong Disyembre taong 2023, nabigo ang isang pagtatangka ng pamahalaan ng Japan, na baguhin ang mga patakaran ng pag-export, dahil sa pagtutol mula sa mga miyembro ng Japan Ruling Coalition. Para sa Pilipinas, na kasalukuyang may teritorial na sigalot sa China sa West Philippine Sea, mahalaga ang anumang hakbang na magpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat. Sa isang pagdinig ng Senado noong ika-7 ng Oktubre, sinabi ni Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espelete ng Philippine Navy na interesado ang bansa sa pagkuha ng hanggang 3 Abukuma-class escort ships. Bago tayo magpatuloy, nais nating magpasalamat sa mga viewers natin, na nag-click sa mga affiliate products natin na nasa description section, lalo na yung mga nag-check out ng mga paninda ng Shopee. Di nyo lang po alam kung paano nyo sinusuportahan ang channel na ito, sa simpleng pag-click nyo lang, salamat po ulit sa inyo. Ngunit nilinaw niyang hindi pa pinal ang kasunduan, at maaaring alisin ang ilang weapon systems upang sumunod sa mga legal na limitasyon ng Japan. Ang posibleng pag-transfer ng mga barkong pandigma mula Japan patungo sa Pilipinas, ay hindi lamang usapin ng teknikal na kasunduan, kundi simbolo ng mas malalim na kooperasyong pangseguridad sa rehiyon. Habang naghahanap ng balanse ang mga bansa sa Southeast Asia sa pagitan ng diplomasya at depensa, nananatiling tanong, hanggang saan kayang lumawak ng Japan ang papel nito sa seguridad ng rehiyon, nang hindi nilalabag ang diwa ng kapayapaan na nakaugat sa kanilang konstitusyon. Bagamat isa ang Philippines defense enthusiast sa mga excited na ma-transfer na ang mga destroyer escorts na ito, ngunit katotohanan sa kasalukuyan, ang pag-transfer ng mga Abukuma-class destroyer escorts na ito sa Pilipinas, ay nasa medyo malabo pang kalagayan. Pero malay natin, dahil sa initiative ito ng Japan, at sila ang unang nag-offer nito sa atin, ayon nga sa kasabihan, if there is a will, there is always a way. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na para sa marami pa nating mga defense news, mag-like at mag-share ka na rin. Marami pong salamat sa panunood, mabuhay ang Pilipinas!